Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Titus chapter 1 verses 10 up to 13a, yung unang bahagi ng verse 13. So, Titus chapter 1 verses 10 up to 13a. For there are many who are insubordinate, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party. They must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach. One of the Cretans, a prophet of their own, said, "Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons." This testimony is true. Ito po ay pagpapatuloy lamang po noong nasimulan na natin, the character and influence of false teachers. So, bigyan ko lang ng konting review yung ating natutunan last time, and then I will continue and try to apply itong mga bagay na natutunan natin. Last time, tiningnan natin yung character and influence of false teachers that Titus had to deal with in Crete. At nakita natin yung kanilang number, yung kanilang character, yung kanilang background, yung kanilang impluensya, yung kanilang mensahe, yung kanilang motibo, at ngayon ay titingnan natin yung kanilang reputasyon. Now, again, very quickly, ano yung ating nakita last time? Gaano ba sila karami? Anong kanilang bilang? Their number. Sabi ni Apostle Paul doon sa Titus chapter 1 verse 10, there are many. At nakita natin na maraming mga prediction at mga warning na nakalagay sa New Testament patungkol dito sa pagdating at pagdami nitong mga false teachers at mga false prophets, hindi lamang sa labas ng iglesia, kundi pati na rin sa loob ng iglesia. Kaya nga, inuulit ko, hindi tayo kinakailangang magulat. Yung iba nagugulat, bakit ang dami-daming mga kulto? Bakit ang dami-dami nila? Bakit milyon-milyon? Bakit kung sino pa yung mga false prophets, sila pa yung parang may mga malalaking mga ministries? Etong kami na lumalakad ng matuwid, ang konti-konti namin, hindi pa kami dumadami ni 1/10 lamang ng mga ministries ng mga kulto, hindi namin nakikita sa amin. Huwag tayo magulat patungkol doon dahil iyon ay naaayon sa prediction ng Panginoon, mangyayari yon. Ikalawang bagay na nakita natin about false prophets, yung kanilang karakter. Pinakita doon, tatlong bagay, they are insubordinate, empty talkers, and deceivers. Pag sinabing insubordinate, ito ay ang isang makikita natin patungkol sa false teacher, they often possess a defiant attitude. Palaban sila patungkol sa otoridad ng salita ng Diyos at sa otoridad ng mga servants ng Panginoon, sa mga church leaders. Pagka kinausap mo sila at sinabi mo, ito sinasabi na salita ng Diyos, dapat hindi mo tinuturo yan. Nagagalit sila, no? Ayaw nilang mag-submit sa salita ng Panginoon. Mas gusto nilang sumunod dun sa kanilang sariling palagay. They do not recognize kung ano sinasabi ng maraming mga teachers in the body of Christ. Para bagang sila ang nagpasimula ng Kristyanismo sa panahon ngayon. But that is not so. Marami ng mga mananampalataya at mga tagapagturo sa universal body of Christ na makikita natin na nagsabi na at nagturo na ng matutuwid na mga katuruan. At pwede nating tingnan kung ang ating mga tinuturo ay in line dito, sang-ayon dito sa mga bagay na ito na naituro na. And these people have no respect. They have no respect for church leaders. They have no respect para sa mga tested na mga teachers of the Word of God. Wala silang galang doon. Wala silang pakialam sa mga ganitong klaseng mga gabay para sa kanilang mga buhay at lalo na patungkol sa salita ng Diyos. They are also empty talkers. Pag sinabing empty talkers, ito yung mga taong masyadong ambisyoso, mahilig magsalita, pero ang hilig nilang sabihin ay mga bagay na walang kabuluhan pagdating sa salita ng Panginoon Diyos at walang maitutulong upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Panginoong Diyos at magkaroon ng tunay na kabanalan. Mag-iingat tayo sa ganun. Huwag tayong masyadong nai-impress. Kahit napakitaan pa tayo ng original Greek o original Hebrew o Aramaic pa man yan, kahit na makita natin, pero kung ang kanilang sinasabi ay hindi makakatulong upang lumalim ang ating takot sa Panginoong Diyos at maging banal tayo o kaya tayo ay maligtas, wala pong kabuluhan yung mga bagay na yon. Yun yung idinidiin sa salita ng Panginoon. They are empty talkers. They may be talking about genealogies, they may be talking about so many other things, subtleties, sabi nga ni John Calvin, but they have no
contribution to piety and the fear of God. Ikatlo, we've seen that they are deceivers. Hindi nare-realize itong mga deceivers na to that they too are deceived by demonic spirits. Hindi lamang sila nanlilinlang ng ibang mga tao, sila mismo nalinlang. And so that's their character, their primary background. Sabi doon ni Apostle Paul, especially those of the circumcision party. And we mentioned before, nabanggit ko dati na hindi ito madali i-interpret. Hindi madali ito, ano ba talaga ibig sabihin to? Is this referring to converts from Judaism? Sila ba ay dating mga Hudyo na ngayon ay naging mananampalataya na nagtuturo nitong mga false teachings na ito? We're not really sure. But the most important thing na mapapansin natin dito is their Jewishness, sabi nga nila. Yung kanilang turo may halo ng mga katuruan na may koneksyon sa mga madalas na binibigyan ng emphasis ng mga Hudyo. Kung babasahin natin ang ibang portion ng Scripture, may kita natin, one of the things na mahilig ituro ng mga Hudyo, kahit na yung mga naging Kristiyano, na mga may Jewish background, is that there is a need for people to go through water baptism and submit to the custom of Moses or to the law of Moses in order to be saved. Lagi nilang sinasabi, it is not enough na ang isang tao ay manampalataya lamang kay Kristo. While that may be what was often taught by those of Jewish background, pero mukhang ang emphasis na pinapakita dito sa Titus, hindi masyadong yun. Hindi masyadong yung kailangang magpa-circumcise, but more on the interpretation of certain portions of Scripture na binibigyan nila ng napakalaking halaga na hindi naman mahalaga para sa kaligtasan o para sa sanctification ng isang tao. For example, mismo sa Titus chapter 1 verse 14 and Titus chapter 3 verse 9, sabi doon, they devote themselves to Jewish myths, genealogies, and quarrels about the law. Wala kayong makikita sa Titus na binabanggit tungkol sa circumcision, di tulad sa Galatians, di tulad sa Book of Acts, at sa ibang portions ng Scripture. So it appears like ang sinasabi rito na yung kanilang madalas na tinuturo is they're emphasizing on Jewish myths. Mga mythologies ng mga Hudyo. They're talking about genealogies. They emphasize too much on, ito yung linya ni Adan, ito yung linya ni ganito, linya ni ganyan. So dapat ikaw kasama ka rito para ikaw ay maligtas. Which for genuine Christians, walang kabuluhan yun. Walang kahalagahan yun. Hindi yun ang importante para sa ating kaligtasan. It doesn't matter kung sino yung tatay mo, sino yung nanay mo, sino yung lolo mo. It doesn't matter kung ikaw ay Hudyo o hindi. See, there are some Christians today, masyadong malaking bagay para sa kanila na malaman kung meron silang ugat na may connection sa mga Hudyo. It doesn't really matter. The important thing is, do you believe in Jesus Christ? Do you have a personal faith? Do you have regular communion with Jesus? Have you been saved by the blood of the Lord Jesus Christ? Kaya huwag kayong mag-alala sa inyong background. Huwag kayong mag-alala kung ano man ang inyong nakaraan. Ang importante, ngayon, how is your relationship with Jesus Christ? So that's the primary background nitong mga false teachers. They are of the circumcision party. Their influence. Ano ang kanilang impluensya? They are upsetting whole families. As I mentioned, hindi lang pa isa-isa ang kanilang naiimpluensyahan. They are turning over the faith of families. Tumatalikod ang pamipamilya sa pananampalataya. Tumatalikod sila sa pananampalataya kay Kristo. Pamipamilya ito. Yun ang approach na ginagawa nitong mga false teachers. Pagka mangungumbinsi sila, nagbabahay-bahay sila. Pumupunta sila sa bahay-bahay kasi alam nila na itong mga taong itong nasa bahay, mai-intimidate nila, matatakot nila, maloloko nila. Pero sa isang grupong malaki na katulad ng ganito, hindi nila magawa yun dahil alam nila na meron dito sa ganitong kalaking grupo ng mga taong nakakaalam na salita ng Diyos and they can be confronted immediately with their heresies. Their method, ang kanilang method, sabi doon, by teaching what they ought not to teach. Yung mga false teachers, ang gagaling niyan magturo. Magagaling na mga teachers yan. Very convincing, magaling magsalita. Madadala ka sa kanilang abilidad. Parang ang dami-dami nilang alam. Parang kahit anong tanungin mo sa kanila tungkol sa Bible, parang masasagot nila. May ibang ganun. Pero kung hindi ka marunong mag-discern, kung hindi mo alam kung paano mag-interpret ng salita ng Panginoon Diyos, madadala ka dun sa kanila. At may mga iba, pagka mapapansin nyo sa mga Q&A nila, pati mga questions sa mga tao, mga walang kabuluhang mga tanong.
Walang kakone-connection sa ating kaligtasan. And masaya namang nagpapaliwanag o sumasagot yung so-called teacher na yon, kahit na out of context, bubunutin lang ng certain passages from Scripture na wala namang talagang kakone-connection dun sa original intent ng author nung sinulat ngayon. So dapat isang bagay yan, pag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, alamin natin, ano ba ang original intention ng author nung sinulat na yon? Tingnan natin kung ano yung konteksto. Kaya nga yan ang tinatawag ng iba na grammatico-historico. Grammatico-historical approach in interpreting Scripture. Gagamitan mo ng tamang grammar, titingnan mo kung ano yung kanilang history ng time na yon, ano yung purpose, ano yung konteksto, ano yung nangyayari ng sitwasyon na yon, ano yung intention ng author ng sinulat ngayon. So, hindi lang basta-basta na bubunot ka lang na isang verse na dahil merong kaparehong salita dun sa tanong, yun na yun sagot. Hindi dapat ganon. So, these false teachers are teaching what they ought not to teach. And they do it very convincingly na akala mo tama nga yung kanilang sinasabi. So we need to be wary, we need to be careful. Their motive. Itong isang bagay na mapapansin talaga nating malaki patungkol sa mga false teachers. Yung motibo nila is for shameful gain. Kung di ako nagkakamali, it was in the Didache, isa sa mga early writings ng mga mananampalataya noon. Hindi pa matagal na nag-pass away yung mga apostles. Merong writing noon na tinatawag na Didache, na kung saan may mga nakalagay na mga rules and regulations kung paano dapat ang mga mananampalataya ay i-conduct nila yung kanilang sarili sa iglesia at sa kanilang pamumuhay. And one of the things, kung di ako nagkakamali na nakalagay doon, napakadali ma-identify ang isang false teacher. Look at his attitude towards money. Ano ang attitude niya patungkol sa pera? Ginagawa ba niya ang ministry para kumita ng pera? Lagi ba siyang nagpaparinig patungkol sa pera? Pagka meron siyang mga business na papasukin, ang kanyang utak ay para kumita ng pera. Di ba? Parang ganun ang laging nasa isipan niya, pera, pera. There's love for money. Ang kanyang iniisip na ang relihiyon ay paraan upang yumaman ang tao. And may appearance na pag nagtuturo siya, parang akala mo, he's just teaching biblical principles. He's teaching you how to be prosperous. Pero kung makikinig ka ng mabuti, parang lahat may connection sa pera. Sasabihin niya, magbigay kayo para kayo ay kumita. Magbigay kayo ng inyong 10%, merong kapalit na 100-fold return. Gawin ninyo yung ganito, may ibabalik sa inyo na ganito. Pagka merong malaking krusada, ang pinaka nagde-determine sa kanila kung okay yung kanilang crusade o hindi, sabihin, magkano ang kinita ng crusade natin ngayon. Tulad ng isang narinig ko, sabi niya na yun ang kanilang pantests. Para malaman kung okay yung kanilang crusade, hindi yung ilang mga taong naligtas. Sabihin niya, ganito, okay talaga yung crusade natin ngayon kasi malaki ang natanggap nating pera. Yun ang emphasis. It's more on the money. Magkano kinita natin sa ministry na to? Sa koleksyon, magkano nakuha natin? So, be careful of those kinds of ministries. Pag napapansin nyo na puro ang emphasis na lamang pera, you already see a false teacher in the making, or you may already be exposed to a false teacher. So, kailangan ingatan natin yun. No? Kaya yung maririnig natin, laging sabi sa telebisyon na magbigay kayo dito, magbigay kayo sa amin, ganyan, puro bigay sa amin. Pag magbigay kayo, yayaman kayo. Tapos yun pa yung motivation na sasabihin sa inyo. Pag nagbigay kayo, kung gusto ninyong pagpalain kayo, magbigay kayo sa ministry na ito. Tapos, para hindi masyadong halata, sasabihin, ito ay gagamitin natin para magtanim sa kaharian ng Panginoon Diyos, para ito sa ministry na ito, para ito sa mga nagkaproblema sa... Maaring totoo yun, no? Na hindi natin sinasabi na hindi ka na pwedeng humingi sa mga tao ng ganon, ng tulong para ipadala sa mga taong nangangailangan. I'm not saying na mali yun. But what I'm saying is, if that is the only thing you hear again and again and again, lagi mo naririnig. Every Sunday na lang, ang pagdiin na lang ay patungkol sa pera. And that's one of the things na sinasabi rito. Yun ang kanilang motibo ng mga false teachers, for shameful gain. Hindi pa talaga nagbago ang nature ng tao, whether noong mga panahon noon o panahon ngayon, ganun pa rin. Yung pa rin na makikita natin. Panuorin nyo lang ang television, mga tele-evangelists, maririnig ninyo yun madalas.
Okay, now, tingnan natin sa ating pag-aaral ngayon. Let's look at their reputation. Yung kanila namang reputasyon. Ito yung hindi natin nadaanan last time sa Titus chapter 1, verses 12 and 13. Etong reputasyon nila, sabi doon, one of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. This testimony is true. Para bigyan ng diin ni Apostle Paul etong moral decadence, etong pagkabagsak ng moralidad nitong mga false teachers na ito na nag-iimpluwensya ng pamilya dito sa iglesia sa Crete, Paul quotes the testimony of one of their so-called prophets. So yun ang ginawa ni Apostle Paul dito. He quoted, sabi niya dito, one of the Cretans, a prophet of their own, said, itong kanya sinabi, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Now, let me just clarify itong sinabi ni Apostle Paul na ito. The term prophet here needs clarification. Paul is not using itong term na to ng prophet dito sa verse 12 na ito in the sense of the Old Testament or New Testament prophets who were God's spokespersons and who declared God's will to the people. Hindi yun ang kanya sinasabi rito. He is referring to a pagan prophet. But the question is, bakit prophet yung ginamit? In ancient Greece and Rome, the word prophet was often applied to poets because they were supposed to write under the influence of gods or goddesses. One of these goddesses, for example, was the goddess Muse. She was believed to encourage poetry, music, and other branches of art and literature. No, kaya siguro yun ang dahilan kung bakit ang tawag sa isang basketball team pagka kailangan nyo ng inspirasyon, Muse. Pangalan nyo isang goddess. No, siguro lang, no? Parang that's just my intelligent guess. Na may connection ito dito. Kasi katulad sila nga, yung mga writer, yan ang nagbibigay sa kanila ng inspirasyon para maganda yung kanilang art, yung kanilang isusulat. So, itong ibig sabihin, yan ang isang propeta, may connection sa pagiging isang poet who is divinely inspired by a god or a goddess. Prophet was also given by the Greeks to one who explained or interpreted the obscure oracles of the gods. It was also given, ito yung ikatlong pananaw tungkol sa prophets, it was also given to one who was regarded as so wise as to be able to foresee the results of present conduct as if he was under some kind of divine influence. So napakatalino, napakagaling na tinitingnan niya yung sitwasyon ngayon, tapos nahuhulaan niya kung ano mangyari. Nako, eto, pagdating ng 5 taon, ganito ang mangyari. Tapos nagkakatotoo. Pero dahil sa kanyang talino, dahil sa kanyang galing niya mag-obserba, yung sagacity, yung galing niya, yung sharpness niya. So, yun ang dahilan. Pero ang tingin nila, itong taong ito siguro, he is divine, merong impluensya uli ng mga Diyos, kaya niya nagagawa ito, kaya meron siyang ganong klaseng talino. So, it is probably in this last sense that Paul used the term prophet when he referred to the Cretan author of the saying, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. The pagan prophet that Paul was referring to was Epimenides, who lived from the 6th to the 5th century BC. O yan ang pangalan nitong so-called prophet na ito na binanggit dito. Epimenides was born in one of the cities on the island of Crete. He was one of the most famous Cretans of all history, and in ancient times was ranked as one of the 7 great wise men of Greece. He was held in honor on Crete as a man of great intellect. He was a teacher, a prophet, quotes, religious reformer, a very gifted orator and poet, a philosopher, and even a hero. Yan ang tingin dito kay Epimenides. They also claimed, so eto ngayon yung pananaw sa kanya, no? As a native of Crete, who had intimate knowledge of his own people, Epimenides was not speaking out of malice as an enemy when he said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. So hindi niya sinasabi yon na may mali siya yung kanyang puso. Kababayan niya itong mga ito eh.
Para kang isang Pilipino na sinasabi mo talaga mga Pilipino, mga mandaraya talaga, mga manloloko, mga korap. Para mo sinasabing ganun. So, wala siyang mali siya. Maayos yung kanyang puso. Sinasabi na lang yung totoong litrato ng kanyang mga kababayan. Now you see, Epimenides was not the only one who criticized the Cretans. There were several others who did so. Pakinggan ninyo itong mga descriptions ng mga Cretans by other commentators. Sabi ng ESV Study Bible, sabi doon, Crete was proverbial in the ancient world for its moral decadence. No, talagang matunog na matunog yung pangalan ng mga Cretans pagdating sa pagkabagsak ng moralidad. The ancient historian Polybius wrote that it was almost impossible to find personal conduct more treacherous or public policy more unjust than in Crete. Wala ka nang makitang mas corrupt pa na gobyerno kesa yung gobyerno na makikita mo dito sa Crete. In other words, Cicero also said, moral principles are so divergent that the Cretans consider highway robbery honorable. Grabe. Para sa kanila, honorable ang highway robbery. Ang pagnanakaw sa kalye, honorable yon. Ganon kababa ang moralidad nila. Sabi ni William Barclay, sabi niya, no people ever had a worse reputation than the Cretans. The ancient world spoke of the three most evil seas, letter C, the Cretans, the Cilicians, and the Cappadocians. O yun daw ang tatlong pinakamasamang mga tao nung panahon na yon. The Cretans were famed as a drunken, insolent, untrustworthy, lying, gluttonous people. Their avarice was proverbial. Ang ibig sabihin ng avarice, it means insatiable greed for riches, inordinate, miserly desire to gain and to hoard wealth. Yung talagang grabe yung pagnanais nilang yumaman at pag kumita na sila ng pera, tinatago nila yon. Hindi nila sinishare yun sa ibang mga tao. The Cretans, said Polybius, on account of their innate avarice, lived in a perpetual state of private quarrel and public feud and civil strife. And you will hardly find anywhere characters more tricky and deceitful than those of Crete. Wala ka nang makikitang mas malalang manloloko kaysa dito sa mga Cretans na ito. Lagi silang nag-aaway, whether sa gobyerno o ordinaryong mga relationships. Ganon tong mga tao rito. He writes of them, itong si Polybius, sabi niya, greed and avarice are so native to the soil in Crete that they are the only people in the world among whom no stigma attaches to any sort of gain whatever. Ang ibig sabihin, walang stigma, hindi mababa ang pagtingin sa mga taong ito kahit na papanong paraan ng kanilang ginagawa na sila ay kumita. Whether sila ay mang-hold up, whether sila ay magnakaw, whether sila ay manloko ng kanilang kapwa para lang yumaman, hindi mababa ang pagtingin ng mga tao sa kanila. Ordinaryo yun. Kita nyo, ganon na lamang kababa ang moralidad nitong mga taong ito na normal yun para sa kanila.